ETV Online Channel. In the service of the Filipino online world. Itong aking brad, si Senador Franklin Drilon. Siguro tuwan-tuwa itong maman to. Biro mo, opening statement pa lang ni Presidente. Meron na siyang tama. Pati yung huling portion ng sonnet speech, meron pa rin siyang mention. Bakit ba? Ano ang pinagmulan nitong kay Frank Drilon? Meron kasi itong payag na statement. Ano ba sinabi niya? Sabi niya, yun daw pong dismantling ng oligarchy. Kasi if you recall, doon po sa Sulu speech ni Presidente, meron siyang binanggit doon na na-dismantle niya ang oligarchy without declaring martial law. Ito ang reaksyon ni Senador Drilon. Sabi niya, in reference dun sa speech ni Presidente Duterte sa Sulu, dismantling oligarchy in the country takes structural reform and an overall of the existing laws that allowed oligarchy to persist. What is it in our legal system that makes oligarchy possible? Pag-aralan daw. Pero actually, ang pinupunto po ni Drilon, kasi may binanggit siya na willing daw siyang maupo with the Duterte administration para examine yung mga batas. And then, subsequently, may mga binabanggit siya na siya daw po ay nag-file ng anti-dynasty bill. Marami siyang buladas kasi. Senator Frank, ang problema kasi sa'yo, parang gusto mong palabasin na si Presidente ang pupwede na magpalabas ng anti-dynasty law. Ay nakakalimutan mo, unang-una, alam naman nating lahat na Kongreso ang gagawa ng panukalang batas. Pangalawa, gaya nga ng sinabi ni Mike Defensor, nag-issue siya ng statement. Senator Frank, matagal ka ng senador. Panahon pa ni Presidente Aquino, ilang beses ka ba naging Senate President? Hindi ba ikaw dapat bilang Senate President o kahit na hindi Senate President, yan nilakad ninyo. Sa panahon ni Presidente Aquino, hindi ba kayo-kayo ang nagpapatakbo ng gobyerno noon? 6 na taon. Hindi naman yun na ilabas. Hindi nyo na ipasa. Pagkatapos, parang pinalalabas mo si Presidente ang key, ang may hawak niyan. Pagkatapos, bumanat ka pa ng kasi daw, yung mga dinastiya, meron daw local na, meron pang nasyonal. Sino ba pinapatamaan mo nun? O di si Presidente at yung mga anak. Sapagkat sila'y nandun sa Davao, may kongresista, may mayor, tapos si Presidente nasyonal. Tapos nagmamaang-maangang ka pa. Kunya-kunyari ka pa na hindi yun ang pinapatamaan mo. Katotohanan, talagang pinatatamaan mo si Presidente at ang kanyang pamilya. At pinalalabas mo talaga na kaya hindi kayo makapasa dyan sa Kongreso dahil hindi pinupush ni Presidente. Kayo nga yun, ipush o hindi yan. From the very start, kayo yun. Ilang taon na kayo dyan sa Kongreso bilang Senador. Senate President ka pa. Wala ka nagawa. Kaya sinasabi nga ni Presidente, hipokrito ka, Senador Frank. Bakit hipokrito? Kasi nga nagkukunwari-kunwari ka eh. Kaya hindi nyo maipasa yan sapagkat talagang ayaw ninyo. Dahil nga maraming tatamaan sa loob ng Kongreso at sa Senado. Maraming dinastiya talaga. Kaya wag mo itatapon ang sisi kay Presidente. Kaya naiamot sa'yo si Presidente. Now, sabi mo, wala kang kinalaman dun sa concession agreement
Pero alam mo si Mike Defensor, sinerch ka. Kasi sinasabi mo, wala ka ng kaugnayan sa ACRA. Ikaw palang senior legal advisor ng ACRA. Nandun sa website ng ACRA. Hanggang ngayon, biro mo yan, di nagsinungaling ka na naman. Paano hindi sasabihin ni Presidente? Kahit pa senador ka na, nasa retainer ka pa. Sang-ayon dun sa website. Yun ang lumalabas. Hindi ba? Hindi ba supposed to be violation niya? You're gonna be practicing. Even if you're just an off-counsel or senior advisor ka, maaari bang hindi ka tumatanggap ng pera pag ikaw consultation lang naman, libre. Di ba supposed to be under the Constitution, hindi pa pwede pag ikaw ay opisyal ng gobyerno na mag-practice ng profession mo. Yun ang pinupunto ni Presidente, Senador Frank. But I think you're very happy for having your name mentioned. Alam mo naman mga politiko good or bad is still publicity for them. So masaya yun. Kunyari lang yun, ayaw. Shock daw siya. Ang sabi mo, tuwan-tuwa ka. Frank? Kabats ko po ito siguro. Nga pala, Mike Defensor. Hindi ko siya kaklase. Sabi kasi ni Mike, nakita kami sana. Magkaklase pala kayo, sir. Hindi. Kabats ko siya sa Sigmaro. 4th year na siya nung pumasok sa College of Law, Sigmaro. 1st year lang ako nun. Kaya malayong matanda sa akin. Anyway, ano mo bang sinabi ni Frank? Alala ko na kasi napanood ko siya Kasi sabi ni Presidente, pinagtatanggol mo ang ABS-CBN. In other words, yung sa mga oligarchs, pinagtatanggol mo. Sabi ni Frank, hindi. Kaya ako pinagtatanggol Ako naman yung akin Sa press freedom. Sus Maria Josep. Yan ang problema kasi. Itong si Frank Drilon, supposed to be ang stature nito senior statesman. Dapat, hindi ka na nagsisinungaling. You and I know for a fact na hindi press freedom ang paksain dyan sa ABS-CBN. It's as simple as ABS-CBN losing its franchise because it has expired. And when it applied, hindi sila binigyan because of violations. Sasabihin mo, dahil nagkaroon ng curtailment ng press freedom, paano nga magkakaroon? Hanggang ngayon nga po, wala ng prangkisa. Hindi binigyan ng prangkisa. O buksan nyo ang telebisyon nyo, nandun pa rin ang Radio Patrol, nandun pa rin yung lahat ng mga programang napapanood natin, nandun pa rin. Pati mga entertainment shows yan sa pamilya ng channel, kapamilya ba yung nandun So parang wala naman na bago. So anong pinagsasabi ninyo na tinanggal, pero merong curtailment. So madalit sabi, kaya si Presidente tinawag kang hipokrito. Nagpapanggap ka kasi. Yan ang problema sa iyo. Kabats, Frank. Baguhin mo na yan. Saka ang balita pa natin, marami ka palang kaso daw sa ombudsman. Bakit yata hindi gumagalaw ang mga kaso mo? Matagal na nakabinbin doon. Baka may makasilip, kukulitin ka dyan. Anyway, puntahan po natin yung iba namang reaksyon doon sa speech ni Presidente. Itong si Francis Pangilinan, yung ating paboritong senador, asawa ni Sharon Cuneta, na talent ng ABS-CBN. Sabi niya, COVID, gutom, at walang trabaho, ang milyon-milyon ang matinding problema. Death penalty isinusulong, walang ibang hangaring kundi pumatay. Yan ang state of the nation.
Alam mo, ikaw, Kiko, bakit ka ba ganyan, Francis? Tuloy, binabanata nga ng iba. Ito daw si Francis, nung kunsihal ng Quezon City, napaka-lackluster naman yung kanyang performance. Tapos tumakbong kongresista naman daw, hindi naman nanalo. Nanalo lang siya sa senador sapagkat nagamit niya ang pangalan Sharon Cuneta. Ngayon, balita ko, ikaw lang daw, Senator Kiko, ang hindi pumirma doon sa bayanihan 2. Pinirmahan ng lahat, pero ikaw hindi. At ang dahilan mo naman napakababaw. Sabi mo hindi ko pipirmahan yan kasi hanggang ngayon nandiyan pa si Duque. Ano namang kaugnayan ng si Duque, nandiyan si Secretary Duque para hindi mo pirmahan? Yun namang bayanihan 2, kaugnay yun sa mga programa ng gobyerno para tugunan ang suliranin ng COVID-19. Pagkatapos, magkikriticize ka pa. Sasabihin mo, bakit pinususulong ang death penalty? Alam po ninyo, hindi naman nako-concentrate kasi sinasabi nila, like, bakit may anti-terrorism bill hindi i-focus muna sa COVID-19? Bakit ngayon meron namang sinusulong ng death penalty? Bakit meron charter ng movement change? Hindi ko naman kayo maintindihan, mga kritiko. Unang-una, yung pong COVID-19, nakapokus talaga tayo dyan. May mga programa na nga po tayo kung nakikinig, hindi kasi kayo nanonood sa PTV4 araw-araw, updated lahat ng programa ng gobyerno. At sinasabi doon kung anong sitwasyon natin ngayon, anong plano, anong ginagawa. At the same time, habang nakapokus tayo doon, it doesn't mean naman na kakalimutan natin yung ibang aspeto ng ating problema sa lipunan. Siyempre, susubaybayan din natin yun. Bibigyan din natin ng katugunan yun. Tandaan nyo, ito pong death penalty, parang sinasabi nyo, bawal yan. Bakit yung sinusulong yan? Nasa saligang batas po natin yan. Nakalagay doon, as a general rule, hindi dapat. Pero nakalagay sa konstitusyon na pagdating sa mga heinous crimes, ang Kongreso ay maaaring magpasa ng batas at mag-classify sila kung anong krimen ang pwedeng death penalty. Ang problema po natin yung droga ngayon. Alam niyo po ba na kung hindi niyo pa narinig si Senador De La Rosa, nung siya ay Bucor Chief, nakausap niya raw po yung mga drug lords doon. Sinasabi sa kanya na love nila ang Pilipinas na dito magnegosyo ng droga. Bakit? Sabi, kasi wala naman kayong death penalty rito. Samantalang sa Singapore, kung saan-saan pang bansa sa Asia, meron death penalty, takot kami ron. Pero sa Pilipinas wala Kaya dito kami, masaya. Kaya hindi matapos-tapos itong negosyo sa illegal droga. Sinasabi nila na, ang problema, gaya that reminds me, napanood natin si Bishop Pabilio, yung bumanat sa atin. Bishop, ikaw naman, may COVID ka na nga, nagpapa-interview ka pa, ba't di ka na lang muna magpahinga? Ano ka ba naman? Rest ka na lang, mamaya dyan magkasakit ka pa ng maluba. Mamimiss ko yung mga banat mo. Sabi mo, ano ba sinabi ni Bishop Pabilio? Dapat daw, ang simbahan ay talagang makialam. Bishop Pabilio, unang-una, pinagdasal ko kayo na kung kayong masira ng COVID-19. Pangalawa, bakit ba palagi po niyong nakakalimutan yung mensahe ni Pope John Paul II? Na sinasabi niya na kayong mga pare at mga obispo, kayo hindi mga politiko, hindi kayo mga leader pampolitika. Huwag niyong ilusyonin. Yung po ang term ni Pope John Paul II,
Do not engage in an illusion that you're serving the gospel by intruding into temporal matters. Yun ang sinabi. Huwag daw kayo mag-ilusyon na pinagsisilbihan nyo ang gospel pag kayo ay nakialam o pumasok sa mga suliranin na panggobyerno. Diyan na lang kayo sa espiritualidad. Kasi, sa halip na pagkaisa inyo ang tao, sabi ni Papa, ikaw ay lilikha ng paghahati-hati at hidwaan. Yun ang pakinggan nyo. Mismo yun ang pinaka-head ng Katoliko, sinasabi na, wag, dyan lang kayo sa simbahan. Naman natin itong detinidong senadora, yung ating kababayang si Laila de Lima. Sabi niya, paano makakatulong ang death penalty samantalang hirap na hirap ang kanyang administrasyon na mag-convict ng mga tunay na kriminal dahil sa korupsyon. That reminds me, isa ko sa mga sinasabi nila, mahirap yung death penalty. Kasi, para sa mahirap lang yan, yun yata sabi ni Bishop Padilla at kung iba pa yan. Yung mga mahirap lang naman ang nahuhuli niya sa drugs, yung mga mayayaman, hindi naman nakakasuhan yun. Unang-una, yung pong mahihirap, kaya marami talaga involved yan or engaged in the illegal drug trade. Sapagkat talagang sila po ang vulnerable dyan. Bakit? Mahirap nga sila. Madali at malaki ang pera sa illegal na droga. Kaya maraming pumapasok dyan. Tapos sinasabi nila na masama ang judicial system natin. Ano bang masama? Ang dami nang nakukonvict. Ang problema, marami ang na-absuelto rin. Sinasabi nila, dahil yung mga corrupt judges daw, hindi rin Alam po ninyo, stricto kasi ang ating hukuman pagdating dun sa mga ebidensya. At merong mga, pag nilabag niyo yung protocol dyan sa save ng mga ebidensya, talaga madidismissan kayo ng kaso. Hindi dahil sa corrupt yung judiciary. Pangalawa, kung matatandaan po ninyo, may death penalty naman tayong dati. Ilan ba ang nasilya elektrika? Ilan ba ang na lethal injection? Hindi naman karamihan. At saka yung nililethal injection sa death penalty, talagang mukha namang karapat dapat dahil pero nyo, rape, heinous crime. Hindi tayo nagkakamali. Nasilya elektrika yung nag-rape kay Maggie de la Riva. Mga mayayaman yon. Paano nyo sasabihin na mahihirap lang ang nabibigyan ng death penalty? Ang sabi naman ni Abogado Jokno, ang problema, hindi patas ang batas sa atin. Ano bang hindi? Sobrang ang tatas Wala nga kinikilala. Kung ang presidente hindi si Presidente Duterte, talagang hindi patas. Merong kakampi, merong hindi. Pero dito, nakita niya naman. He really applies the law to everyone, bar none. Walang exception sa kanya. Anong sabi ni Karim Davila naman? Ito kaibigan natin. The return of the death penalty by lethal injection has got to be today's biggest deflection and distraction towards a post-COVID economic recovery. Ikaw naman, Karen. Ano mang ibig mo sabihin ng deflection? Kaya sinusulang ang death penalty para hindi mapag-usapan ng COVID. Sus Maria Josep. Kahit na anong ilagay mong issue dyan, palagi ang COVID pag-uusapan. Sapagkat, yan ang sitwasyon natin ngayon, Karen. Kahit ano pang ilagay mong topic, babalik tayo ng babalik. Because coronavirus is there in front of us. We live with it, by it. Kaya nga, tayo nagkakaganito dahil dyan. So kahit anong lagay mong paksay dyan, wala yan. Pag-uusapan natin palaging COVID. Ito naman si Dr. Tony Liachon. Ito naman si Dr. Tony Liachon. Alam mo, Dr. Tony,
marami nagkikwento sa akin about you wanting to be Secretary of Health. Ako hindi naman ako umiimik doon. Until yesterday, nung ako po yung naghahalongkat dahil may nahanap akong dokumento sa bahay. Abi, nakita ko yung application mo doon. Meron ka palang, hindi ko alam kung ikaw nagpadala sa akin ng application mo. Kasi ang dami nagbibigay sa akin ng application noon eh. Kita ko, sabi ko, mag-apply nga pala itong Secretary of Health. O, ikaw naman, kung anong sinasabi mo nung tinanggal ka. Anong sabi mo ngayon? Sabi mo, COVID is the worst health crisis in the world and it has affected our lives more than any healthcare problem in history. The focus on death penalty is a misplaced priority. O, para ka rin pala si Karen Davila, given the urgent need. Isa pa, narinig kita, kailan ba kita narinig? Kahapon yata ini-interview ka sa ABS-CBN. Yan talagang may-ari ng ABS-CBN. Mga kaibigan natin to. Meron akong sasabihin sa inyo. Kaya kaninang umaga, yang si Christian Esguerra, talagang palaging ginigas niya yung mga kalaban ng gobyerno. Wala talagang siya tinatawag. Paminsan-minsan na nakakapasok si Spokes Harry. Pero the rest, talagang anti-government. Oy, Christian, masyadong your sleep is showing. Masyadong halata ka. Mag-imbita ka naman ng mga taga-gobyerno. Hindi lang kung sino-sinong mga kalaban ng gobyerno. Ngayon, balikan natin si Dr. Tony Leachon. Abay, ini-interview siya. Nasabi sa kanya, una-una, nagre-react siya dun sa SONA speech. Kasi daw, inaasahan niya, may detalyado, meron. Talaga naman to. Dr. Tony, hindi ba naging miyembro ka nga ng task force? Alam mo naman na yung task force na yan, meron na talagang mga programa. At kung nanonood ka sa PTV4, meron tayong pre-SONA activities kung saan lahat ng departamento ay tinalakay ang kaugnay sa coronavirus kung ano ang programa nila dyan. Araw-araw yun, mga isang linggo yata mahigit. Kung minsan nga, yung programa natin tinatama kaya hindi tayo na lumalabas sa oras. Pangalawa, meron siyang binabanggit, dapat daw ganito, dapat ganyan. Dr. Tony, nandun ka na noon ba't hindi mo sinasabi noon niya? Ba't ngayon ka lang nagsasalita? Ikaw talaga. Ay, nako, Dr. Tony. Sino naman to? Spokesman ng Human Rights Commission. Ano sabi niya? Calling to reintroduce death penalty through Little Young Run against to affirmation of the government during the 20 State of the Nation address, 2020. Putting human lives above all and not judging obligation to fight for human rights. Naman, layo mo naman. Hindi ba sabi ni Presidente, inuna niya yung buhay sa ekonomiya. Kaya nga tayo nag-lockdown Kasi hindi ba, ang daming kumukontra noon. Kasi sabi niya, pag nag-lockdown tayo, siguradong bagsak ang ekonomiya natin. Hindi ba, sabi ko nga sa inyo, bakit? Sino bang ekonomiyang bansa na hindi bumagsak? Talagang babagsak. But, sinasabi ni Presidente, as between lives and yung bagsak ng economy, lives muna tayo. Kasi yung economy, sino ba nagpapatakbo nun? Hindi yung lives, yung buhay ng tao. Kung wala nang buhay ng tao, paano patakbo yung ekonomiya? In other words, babagsak ang ekonomiya, correct. But wala namang ibang pupuntahan niya kundi paakyat. If you're down, there's no other way but up. Alam nga naman down, down, down. Bumagsak na nga Kaya nga precisely, nung niluwagan natin yung pong ating quarantine, yung ating mga ECQ, JCQ, lahat ng klaseng Q. Di ba ngayon, kumain tayo sa restaurant. Puno. Ang napansin lang po natin. Sa mga restaurants, puno pag either Sabado or Linggo or both. Pero pag weekdays, talagang mahina. Kahit sa mga mall, talagang marami. Pag Linggo, Sabado, Biyernes, hindi pa nga Madalit sabi, nagkakaroon po ng jumpstart ang economy because of easing the quarantine restrictions. At tayo'y pasasaan ba't hindi tayo papunta ron?
Sa totoo lang, di po ba sinasabi ko na katunayan, kung talagang tayo pong lahat lamang ay sumusunod sa safety protocols, makakabalik tayo sa normal. Kaya lang, palagi tayo nakamaskara, palagi tayong safe distance from each other, palagi tayong maghugas sa mga kamay, face shield. But, kung susundin lang talaga natin, talagang makakabalik tayo. May naalala na naman tayo. Yung pong nangyari doon sa stadium, yun talagang pupunahin natin yung involved doon. Yan sa Rizal, talagang kitang-kita mo naman sa telebisyon. Libo yata ang nandun, mahigit. Tapos magkakatabi sila. Kaya hindi ako nagtataka na yung huling balita ko, may 20-25 lang. Konti yun. Kung given yung hitsura ng sa Rizal Memorial Stadium, talagang, baka libong magkakaroon ng sakit doon. Hindi ko naman maintindihan kung sino naman involved dyan sa programang yan. Kung bakit napabayaan nila na makapasok lahat doon. Pwede naman niya kung may sistema lang kayo. Yun lang pagpasok Kung na-alert nyo lahat ng mga pulis, PNP, at maglagay kayo ng mga checkpoint, maaari ba makapasok yan kung alam nyo na hindi naman sila lehitimong mga locally stranded individuals? Yan ang problema. Medyo ayusin nyo ng konti yung pagdating sa safe distancing. Palagi yung po may problema. Kahit po sa mga pagpupunta ako sa mall, pag ako'y may bibilihin, kung hindi sa butika o sa grocery, karamihan talaga ay they're observing safe distancing. Pero meron pa rin talaga magkakalapit talaga Holding hands pa nga. Or mga sweethearts o mag-asawa. Ang problema, another thing pala, ang sabi po dun sa mga nakausap natin mga kaibigan, kasi nagugulat ako, may mga namamatay na, like sabi ko, gaya ni Senador Osmeña, John Osmeña, 80 plus, nagkaroon pa ng COVID. Marami, mga mayayaman. Hindi naman lumalabas ng bahay. Yun pala, kasi hindi ba yung mga hindi lumalabas ng bahay, siyempre kailangan nilang kumain. So kailangan may bibili sa palengke o sa grocery. So utusan mo ngayon yung mga kasambahay mo. Sila pala nagdadala. Kasi pag hindi sila maingat, pag sila'y galing sa palengke, sa grocery, pagbalik sa bahay, siyempre pagsisilbihan mo yung mga employers mo. Yun ang nagiging sabi. Another, alam niyo pa kung anong source? Yung mga security guards, marami ang nakakakuha ng COVID coming from the security guards. Kaya pag uwi nila, patay. Yun po ang problema natin. Kaya wag niyo pong sisisi ng gobyerno. Palaging sinisisi nila. Gaya si BP Leni. Nag-lockdown na raw tayo. Bakit nag-i-spike pa rin? Naman BP Leni. I-increase hindi dahil sa wala tayong programa. Ang programa meron. Ang problema nga yung hindi tayo maingat sa ating pag-observe ng safety protocols. Yun nga, tingnan nyo si Senador Zubiri. Abay, nakatatlo na yata ito. Sabi niya, ang ingat ko naman. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung akin. Siguro galing sa household health mo. Senator Migs. Yan most likely, wala namang iba Kaya talagang kahit anong gawin po natin, kaya di ba si Presidente parang nakikiusap ang programa natin. Bago tayo matapos, yun palagi yung sinasabi natin. Talagang hindi po natin maunawaan kung bakit marami pa rin sa ating mga kababayan. Ang nonchalance, parang wala sa kanila. Ayaw mag-face mask. May face mask man, hanggang leeg. Tapos, kwentuhan, harapan. Yung isa naka-face mask, yung isa naman wala, nagsasalita. Yung po mga gano'n talagang hindi matatapos ang COVID. Alam niyo naman itong kalaban natin. May digmaan nga, hindi naman bala ang panggamit natin dito.
marami tayong dapat na isipin. Ang pinakamalaga sa lahat ay yung buhay po natin. At ang buhay ng sino man na makakaharap natin. Sapagkat yung pong COVID, naghihintay lamang yun ng kakapitan. At pag kumapit po sa atin yon, siguradong maililipat natin yon sa maraming pamamaraan. Kaya mag-ingat po tayo ng gusto. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.